At sumagot siya, "Siyempre, si Eunice ay isang tunay na halimaw na hindi pa natatalo." Nagtanong si Reus, "Hindi pa natatalo? At gayon paman, nahuli mo siya?" Sumagot siya, "Hindi ko siya nahuli sa simpleng labanan lamang. Nang bantaan kong patayin ang kanyang asawa at mga anak at hatiin sila sa 100 piraso, lumuhad siya sa aking mga paa at sumuko." Sina Duo at Trace, ang dalawang nasa laban ngayon, kahit na hindi kasing galing ni Eunice, ay mahirap pa ring hulihin. Sabi niya nang may napakayabang na tono. Ang laban ay magiging kabang-abang, siyempre, maliban na lang kung masyadong mahina ang mga mandirigma ng iyong koponan. Mukha silang medyo kakaiba, hindi ba? Pinagmasdan ni Dices ang kanyang mga kalaban at sumagot, "Oo, hindi pa ako nakakita ng mga sandatang ganito dati." Kahit ano pa man ang mga iyon, mayroon pa rin tayong kalamangan sa mga sandata, tama? Naisip ni Spiros sa kanyang sarili, tama, ang kanilang mga sandata ay mga palakol na may karaniwang haba at 2 kutsilyo na mas manipis pa kaysa sa mga espada ng Legion. Walang epektibong paraan para harapin si Dices sa mas mataas na distansya gamit ang isang sibat na sumusubok tumusok sa iyo. Tama yun, ngunit naisip ni Spiros, bakit ako nakakaramdam ng kaba? Tinanong ng opisyal ng laban ng magkabilang panig, "Handa na ba kayo?" Itinaas niya ang kanyang kamay bilang senadorias, nagsimula ang laban at sina Duo at Trace ay sumugod pasulong. Sina Spios at Dices ay sumalubong, "Halika sa amin." Kumuha ng depensibong posisyon si Dices. Nagsimulang mag-cheer ang mga mamamayan ng Roma. "Tandaan ninyo ang bili ng coach bago pumasok sa arena. Huwag kalimutan ang inyong mga kaluban," sabi ni Spiros. "Ang kaluban, sir?" "Tama, ang kaluban. Kapag ligtas ang espada, maaari mo itong bunutin kahit kailan mo kailangan. Kaya't ang iyong pangunahing kasangkapan ay ang kaluban." Nagulat ang dalawa sa bili ng coach. Napansin ng coach ang kanilang mga nalilitong mukha at tinanong, "Bakit mukhang litong-lito kayo? Hindi niyo ba naiintindihan ang sinasabi ko?" Pag-aalinlangan na sumagot si Spios, "Medyo, sir." Nilagay ng coach ang kanyang kamay sa ulo niya sa pagkabigo. Kaya naman nagpapapagod ang mga tanga sa lahat ng tao sa paligid nila. Pagkatapos, sumigaw ng galit si Abydos, "Hoy, tanga, kung itatago mo ang espada sa kaluban, hindi ba magiging malaya ang parehong kamay mo para gamitin ito? Mas magiging malaya at mabilis ka ring makakahawak ng kalasag, tama?" Kinakabahan na umatras si Spiros. Patuloy na nagsalita ang coach, "Pagkatapos, mahihirapan silang tusukin o talunin ka, tama?" Malakas na sumagot si Spios, "Oo, sir. Kapag kailangan mong bunutin ang espada dahil papalapit ang kaaway, maaari mo itong ilabas at gamitin. At kung kailangan mong gamitin ang hand-to-hand technique sa halip na itapon ng espada tulad ng huling beses, maaari mo itong panatilihing nakaluban at gamitin lang kapag kailangan." "Nakakalito ang mga bagay na ito," sigaw ni Spios. "Hindi, napakadali lang nito," sagot ni Abydos. Tumingin siya kay Spios ng ilang sandali at patuloy na nagsalita, "Makinig kayo ng mabuti. Sa susunod na labanan, ikaw ang pangunahing magtatanggol habang si Dices ang gagawa ng long-range attacks. Gayunpaman, kapag nagsimula ng lumapit ang kalaban, dapat mong bunutin ang espada ng Legion na may kalamangan sa close combat laban sa mga sibat at mag-counterattack. Mas mainam kung matatapos mo sila kapag may pagkakataon o gamitin ang grappling technique ni Nero. Ngunit ang iyong misyon ay itulak ang kalaban papunta sa long-range attack zone ni Dices." Ang coach ay direktang nagpakita sa kanila ng galaw. Ginamit niya ang kalasag para harangin ang kalaban, pagkatapos ay ang tulak. Matapos tapusin ang pagpakita, ibinalik niya ang kalasag at tinanong, "Nakuha mo ba?" "Oo, sir," sagot niya. "Alam ko kung ano ang kaya at hindi mo kaya gawin. Kaya't hindi masyadong mahirap ang teknik na ito. Kaya mong gawin ito, at hanggat hindi mo ipinapakita ang iyong mga kahinaan, hindi ka mamamatay. Naiintindihan mo ba? Harangin at itulak." Naalala ni Spios ang payo ng coach at nagpasya siyang iwan ang natitira kay Dices. Iniutos ni Dices kay Spios, "Mataas din ako, kaya siguraduhin takpan mo rin ang itaas. Huwag kang mag-alala, nag-ensayo tayo ng mabuti para dito." Ang kanilang mga kalaban ay sina Duo at Trace. Sinabi ni Trace, "Iwan mo na sa akin ito, hindi ko iniisip na ganoon sila kalakas." Sumagot si Duo, "Alam ko ang mga kakayahan mo, pero hindi mo na kailangan gawin yon. Gusto kong ipakita ang mas mataas na lakas ng tribo natin sa mga kalaban natin sa Roma." Narinig ito ni Duo at sumang-ayon, "Sige, pero huwag kang magkumpiyansa.
May dahilan kung bakit sila ang kumakatawan sa kanilang koponan sa laban na ito. Huwag kang mag-alala, ipakita mo sa akin kung ano ang inihanda mo. Sasagupain ko kayong dalawa ng sabay, tugon ni Trace. Si Bernice, na nakaupo sa mga upuan, ay naisip, ayan na naman ang bastos na yan, nagsasalita ng kung ano-ano. Pero hindi nito babaguhin ang resulta. Naalala rin ni Reus, hindi mahalaga, mas mabuti pa rin na labanan silang isa-isa kaysa sabay. Nagsigaw ang emperador ng excited, tingnan niyo ang bastos na yon. Si Eunice, na nagmamasid sa loob, ay naisip, ang tapang ay hindi palaging nagdadala ng tagumpay, pero sa kanyang kakayahan, parang normal na lang sa kanya. Si Ophos, ang punong coach, ay may sarili ring iniisip, sasagupain niya ang dalawa ng mag-isa. Sa halip na maging kampante, mas nag-aalala ako dahil walang ordinaryong tao ang magkakaroon ng ganitong kumpiyansa. Si Katina ay nagtaas ng kilay sa pagkabahala. Si Shua ay tahimik na nagmamasid sa sitwasyon. Si Nero ay nag-isip, ano man ang mangyari, mabuhay ka lang at bumalik. Nagsimula ng maglaban ng magkabilang panig. Sinabi ni Trace sa kanyang mga kasama, aatake na ako. Nagulat si Speos, ang bilis niya. Ngunit ibinaba niya ang kanyang kalasag para protektahan si Dices. Si Trace ay tumingin ng matindi at biglang sumugod ng mabilis. Sumigaw si Speos, Dices. Sumagot si Dices, nakuha ko na. Mabilis na itinulak ni Dices ang sibat patungo kay Trace. Tinanong ni Dices, tinamaan ko ba? Ngunit nagulat siya sa resulta, puno ng pagdududa. Sinipa ni Trace ang kalasag ni Speos ng buong lakas, pagkatapos ay tumalon siya sa ere at sumugod pababa kay Speos at Dices. Nabigla si Speos, hintay, anong ginagawa niya? Tumalon si Trace at dumaan sa ibabaw nilang dalawa. Sabi ng lalaki, simulan natin sa malaking isa. Mabilis niyang binunot ang kanyang espada at tinaga ang kamay ni Dices. Tinamaan si Dices at napasigaw, napabulala si Speos, grabe, ang bilis. Pagkatapos ay inatake ni Trace si Speos, ngunit naharang ito ni Speos gamit ang kalasag. Umatras si Trace sa depensibong posisyon, at naisip ni Speos, sa isang kisap mata, nasira ang aming formasayon. Galit na sinabi niya, naku, natalo ko na ang isa agad. Akala ko kaya kung patayin kayong dalawa ng sabay. Isang sigaw ang gamulat sa kanya, kaya ko pang lumaban. Si Daos ang sumugod sa kanya, kahit nasugatan ang braso. Muli niyang inihampas ang espada sa kanyang kamay at tinaga ang hita ni Dices. Masyadong mabilis ang galaw, unti-unting bumagsak si Dices hanggang tuluyan siyang natamba sa lupa. Napabulala si Speos, ang bilis. Para bang pinapanood ko si Nara lumaban. Ang kalaban ni Spiros ay nanunuya, talaga bang kayo ang mga kinatawan ng mga gladiator ng Roma? Mahirap paniwalaan, pero hindi ko na problema yan. Habang dahan-dahan siyang lumapit kay Speos, nagulat ang mga manunood sa upuan. Tahimik na iniisip ni Ross, parehong matatapang ang dalawa, pero napakalaki ng agwat sa kanilang kasanayan. Kahit si Apes o si Fabrizia, na pangatlo at pang-apat na pinakamagagaling na mandirigma, hindi rin magiging mas maganda ang resulta. Masasabi ko bang maswerte na pinili sina Speos at Dices para sa laban na ito? Sa kabilang banda, kung mabaigo ang pangalawang laban, asahan na yun ni Abid. Tumingin siya kay Bernice, may alas pa rin tayo sa huli. Ang pagkapanalo o pagkatalo ay nakasalalay kay Nero. Maluwag nang umiti si Bernice at tinanong, anong tingin yan? Ha, nababahala ka ba pagkatapos makita ito? Sumagot si Ross, anong mali sa mukha ko? Ikaw ang dapat magulat pagkatapos mong mapanood ang ikatlong laban. Haha, mangarap ka. Sa wakas, nagsalita ang emperador, masyado pa kayong nagplano ng maaga, mayroon pang isang tao. Hindi pa tapos ang laban. Napamura ang kalaban, tapos na ang laban, pero sa huli, iba ang naging takbo ng pangyayari. Kalma lang na sinabi ni Abidos, masyado pang maaga para sumuko. Humingi ng paumanhin ang mga mandirigma sa tabi niya, pero nagsabing, may pag-asa pa. Sumang-ayon si Shua, sang-ayon ako. Pero may patakaran na dapat siyang manatili hanggang sa huli. Naisip ni Speos, dapat ba akong sumuko? May laban pa si Nero sa susunod. Hindi, kung susuko ako nang wala akong ipinakita, tiyak akong mamamatay. Pero ang bilis ng taong yun. Kung siya si Nero, sumugod siya patungo kay Spiros na parang kidlat, na ikinabigla ni Speos at napasigaw siya, Trya. Iwinasiwas ng lalaki ang kanyang espada patungo kay Speos, ngunit nagamit ni Speos ang kanyang kalasag para harangin ang atake. Iniisip ng kalaban, tingnan mo itong bata. Ang batang ito ay si Speos.
Nakita ito ni Abydos at ngumiti ng may kasiyahan, magaling siyang tumutugon sa mga atake ng kalaban. Sinabi ng isa, hindi ba't nagkataon lang na naharang yun ni Speos? Sumagot si Abydos, nagkataon. Sa tingin mo ba mababarahan ng tsamba ang ataking yun? 3 beses na niyang na-block. Hindi maaaring tsamba lang yun. Alam na ni Speos ang bilis ng atake upang makasabay. Hanggat hindi siya natatakot, kaya niyang sumabay. Naalala ni Nero ang pagtuturo kay Speos, tatamaan ko ang mukha mo kapag bumilang ako ng 3, okay? 1, 2, pagdating ng 3, ang kamao ni Nara ay nasa harapan na ng mukha ni Speos. Natakot si Speos at tanong niya, ano? Hindi ko man lang nakita ang galaw mo. Sumagot si Nero, syempre hindi, kailangan mong umiwas agad kapag umatake ang kalaban. Damahin mo, tandaan mo ang bawat galaw ng kalaban. Simulan mong gumalaw ng mas mabilis ng kaunti. Sa una, nahirapan si Speos na umiwas sa mga suntok ni Nero, ngunit pagkatapos ng gabi-gabing pagsasanay, nagawa niyang harangin ang suntok ni Nero. Nablock ko talaga ang suntok mo. Tinitigan siya ni Nero ng seryoso, syempre. Alam ni Speos na hindi pa ginagamit ni Nero ang buong lakas nito, pero sapat na yun para magdulot ng ngiti kay Nero. Sa mga piling sandali, nakakatugon si Speos sa mga galaw ng kamay ni Nero, kahit pa hindi siya sigurado noong simula ng laban. Ngunit kung ganito lang kabilis ang kalaban, may tsansa siyang manalo. Kalma lang, hanggat kaya kong harangin, hindi pa ako talo. At kung hindi pa ako talo, makakahanap ako ng paraan para manalo. Naisip niya, kailangan kong hanapin ang kahinaan niya. Si Trace ay napahanga na nakaya ni Speos harangin ang atake. Sige, aaminin ko, mahusay kang gumamit ng kalasag. Akala ko isang panig lang itong laban na to, pero mula ngayon, kikilalanin kita bilang tunay na kalaban at lalaban ako ng seryoso. Habang patuloy na dumedepensa at inoobserbahan ni Speos ang kalaban, nagtanong siya sa sarili, ang kahinaan niya kaya ay nasa mga kutsilyo. Nakaipit ang mga ito sa kanyang mga kamay, kaya hindi niya magagamit ng maayos ang mga daliri niya. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon na makalapit pagkatapos kong harangin ang susunod na galaw, magagamit ko ang teknik ng paghawak ni Non. Kung magpapatuloy ang laban ng ganito, kaya ko. Sa sandaling yun, puno ng determinasyon ang mga mata ni Speos, at napahanga maging ang kalaban niya sa kanyang aura. Bigla na lang umatake ang duo, itinapon ng palakol patungo kay Speos. Tinamaan ng palakol ang protektibong helmet ni Speos at natanggal ito. Pagkatapos niyang matamaan ng palakol, humingi siya ng tawad kay Nero. Nakangiti si Bernice, lumingon sa emperador at nagsabi, "Mahal na hari, sa tingin ko alam na natin kung sino ang nanalo." Ang emperador ay nagpatong ng kanyang baba sa kanyang kamay at sumagot, "Tila ganoon nga." Habang ito'y nangyayari, ang mga tao sa arena ay nagchant ng sabay-sabay, "Patawarin sila. Patawarin sila." Isang lalaki ang tumayo at sumigaw, "Kahit hayaan mo silang buhay, durog na ang kanilang mga bungo at mamamatay na rin sila. Hindi ba't mas malungkot kung kayo pa mismo ang papatay sa kanila?" Isang babae ang sumang-ayon, "Tama. Noon, parang pabigat si Speos, pero ngayon, lumaban siya ng maayos, hindi ba?" Matapos magsalita ng babae, sumang-ayon muli ang mga tao at sumigaw ng malakas, sapat na ang paghihirap ni Nadizes at Speos. Sabay-sabay na sumigaw ang mga manunood sa buong arena, "Patawarin sila. Patawarin sila." Nakatitig si Ross, nakakunot ang noo, iniisip na mas mahusay ang ipinakita ni Nadizes at Speos kaysa sa inaasahan niya. Ngunit nang tumingin siya kay Lucius Antonines, napagtanto niyang walang awa ang taong yun. Nakaupo si Lucius Antonines, nakapatong ang kanyang baba sa kanyang kamay, nakatitig sa malayo, tila malalim na nag-iisip. Sino ang makakaalam kung ano ang iniisip niya? Naghihintay sina Marquez at ang kanyang grupo sa loob, naghihintay sa desisyon ni Lucius Antonines kung patatawarin sina Nadizes at Speos. Nagsalita si Fabrizia, maganda ang reaksyon ng mga manunood, pero mahirap pa rin para sa kanila ang makaligtas. Sumagot si Apis, marahil wala na silang pagpipilian. Sana'y ipakita nila ang awa at tapusin ito agad. Tumahimik lang si Shua, nakikinig sa kanila at nagmamasid. Sa puntong ito, naging seryoso ang mukha ni Abid. Iniisip niya, magaling kayong lumaban. Kasalanan ko ang lahat ng ito, hindi niyo kailangang patawarin ako. Habang tinitingnan niya sina Nadizes at Speos, parehong sugatan, naramdaman niyang bumibigat ang kanyang kalooban. Tahimik si Marquez, iniisip na kung hatulan ng kamatayan si Speos, mapupuno ng galit ang kanyang mga mata, at tila handa nang sumabog ang emosyon ni Nero.
Si Bernice, hawak ang isang baso ng alak, patuloy na nagsalita. Kung mabubuhay ang talunan sa ganitong mahalagang labanan, mawawala ang saya natin. Mahal na hari, pakiusap, gawin niyo ang tamang desisyon. Para bang masisiyahan lang siya kung lahat ay mamamatay. Bigla na lang nagising sa pagkakaisip si Lucius Antonines. Nagulat at nanlaki ang kanyang mga mata. Si Casa, na wala sa kanyang pagkakalma, biglang tumayo at sumigaw ng malakas, mabilis siyang umunlad sa maikling panahon. Kung hahayaan mo siyang mabuhay, tiyak na mas maraming magagandang bagay ang maipapakita niya. Mahal na hari, pakiusap, magpakita kayo ng awa. Nang makita ni Reus ang kanyang anak na babae, galit siyang tumayo at sumigaw, "Kana!" Agad siyang bumaling kay Lucius Antonines, yumukod ng may respeto at sinabi, "Patawad, mahal na hari. Bata pa ang anak ko, hindi niya." Bago pa niya matapos, pinutol siya ni Lucius Antonines, "Hindi." Tumingin si Lucius Antonines kay Reus at nagtanong, "Yun ba ang mga salita ni Kana?" May katotohanan din naman yun. Pagkatapos, tumayo siya sa harap ng mga mata ng lahat na puno ng pag-asa. Nagpatuloy siya, bagaman mababa pa ang ranggo, may potensyal silang lumago. Itinaas ni Lucius Antonines ang kanyang kamay, handang magdesisyon kung patatawarin o hindi. Nakatingin ang lahat sa kanya, mula sa mga manunood hanggang sa mga tensiyong gladiador na naghihintay ng hatol. Naka-thumbs down na ba siya, senyales na walang awa? Ngunit sa huli, nag-thumbs up siya, na nangangahulugang sila ay pinatawad. Nang makita ng mga manunood ang desisyon ni Lucius Antonines, nagdiwang sila at sumigaw ng sabay-sabay, "Commodus! Commodus! Commodus!" Si Bernice lang ang hindi makapaniwala, at nanlaki ang kanyang mga mata, tumitig kay Lucius Antonines at 2 beses siyang tinawag, "Mahal na hari." Sagot ni Lucius Antonines, "Nais ko nang makita ang susunod na laban ng gladiador na yon."